Napakaraming istorya ng mga tao na gumawa ng mga kamangha-mangha at mga kakakilagilalas na mga bagay para sa kanilang minamahal. Ngunit Ate Queenie, ikaw ba ay handang magsakripisyo ng iyong buhay para sa taong iyong minamahal? Siguro para sa pamilya ko, oo. Pero alam mo Miguel, may kilala akong isinakripisyo ang kanyang buhay dahil sa pagmamahal. Mga kaibigan, ngayong umagang ito ay pag-uusapan natin ang makabuluhang paksa tungkol sa importansya ng pagkamatay ng ating Panginoon sa krus. Kaya tutok lamang dito sa programa kung saan sa panalangin ay lagi kang may kasama. Ako si Queenie Matias. At ako naman si Miguel Villanueva. Mula dito sa Hope Channel Philippines Metro Manila Studio, ito ang Let's Pray Pilipinas, where you don't have to pray alone. Isang magandang araw sa ating lahat. Magandang araw sa ating mga viewers na nanonood sa kanilang mga tahanan o kung saan man kayo naroroon. Muli, isa na naman panibagong araw ang binigay sa atin ng Panginoon upang pasalamatan siya sa buhay at kalakasan na ibinigay niya sa atin. Ate Queenie, good morning. Good morning, Miguel. At sa ating mga kaibigan at mga kapaglaom na nanonood ng Let's Pray Pilipinas, magandang umaga po sa inyo. At binabati din natin, Miguel, ang ating mga Let's Pray Pilipinas host na nasa Mountain View College ngayon. Sinusuportahan nila ang Personal Ministry at Sabbath School Congress. So hello sa inyo dyan. At we pray that you are all in good health. So tayo ay napapanood din sa Channel 45 ng ating local antenna at Channel 33 naman sa GSAT. At napapanood tayo FB Live sa Let's Pray Pilipinas page. Kaya i-like na at i-share itong page na ito. So, dumako naman tayo sa pagbabasa ng mga prayer reports, mga prayer request at mga praise reports. Simulan natin sa Tumado family. Sila talaga ay nagpapasalamat dahil nag-i-improve na ang kondisyon ni Baby Elisha. Oh, praise the Lord. Yes. Also from Romela Paimalan ng Pagbahanan, Bayabas, Surigao del Sur. Sabi niya, protection from bad result of her baby. At praise the Lord kasi okay na ang kanyang baby sa awa ng Panginoon. At nagpapasalamat siya sa ating mga prayers at sa concern sa kanyang baby. Alam mo talaga, kapag nanay ka na talaga, Miguel, yung kondisyon at saka yung health ng iyong mga anak ay talaga yung priority. Kaya alam ko at nakaka-relate ako sa mama na ito. Also from Nene Alvarez from Sultan Kudarat, sabi niya, good morning. Malaki po ang aking pasasalamat dahil umaangat na ang aking negosyo. Nagpapasalamat po ako sa inyong panalangin at sa Panginoon. Praise the Lord po, Ma'am Nene, at umaangat na po ang inyong negosyo. Talagang I'm sure na natutuwa po kayo sa nangyayari sa inyong negosyo ngayon. Also from Neil Gahe. Sabi niya, good day. Please have favor for me, my family, my job, that our God will continue to provide our needs and in all aspects of our lives as we are waiting for His second coming. I'm sure the Lord po talaga will provide our needs because He is written in the Bible na He will always provide for our needs because abundant po ang kanyang resources. So Miguel, ano pa ang ating mga prayer requests? Okay, so sunod naman po ay nagmula sa sender number 1013. Ito po ang kanyang prayer request. Magandang umaga po kapatid. Paki-pray po sa aking breast na mayroong cyst. Salamat po and God bless you. So, mahirap talaga yung ano. Hindi ko alam yung pakiramdam pero I know it's really hard. Marami sa mga kapatid natin na babae na nagkakaroon ng mga cysts, mga bukol sa kanilang dibdib. So I'm sure na kailangan natin silang ipag-pray. Kailangan talaga.
Ang sunod naman po ay nagmula kay Jong ng Maramag, Buidnon. Prayer concern, healing. Please pray for grace to be poured out sa aking father who's undergoing dialysis dahil sa kanyang sakit sa kidney. At sa aking pamangkin na infant po, pray for healing sa kanyang ubo. Despite the healing health failures, may Christ be glorified still sa aming family. Praise the Lord. Na yun nga, yung last week, di ba, pinag-usapan natin yung radical gratitude. So, I'm really thankful na itong ating sender ay maaaring natuto mula sa and we know that God will answer their prayers. Ang sunod naman po ay nagmula sa number 3821. Good day po. Pwede po bang humingi ng prayer para sa aking mother Pina from Casoy, Toledo sa kanyang ubo na matagal na pong walang kagalingan kahit may gamot na tinitake? Salamat. Ubo talaga, panahon talaga ng ubo ngayon, no? Ng mga sakit po. Let's pray for these people. Exactly. That's really. And sunod naman po ay nagmula sa number 3578. Please patuloy pong ipanalangin na kami po ay makapag-rent ng pwesto na aming inaabangan. Salamat po. So, this is, moving is something na dapat talaga pinagpipray natin, yung lugar natin itirhan natin. Yes, kahit sa mga ganong ka-simple na bagay or seemingly very small lang siya na bagay, pero kailangan talaga ipapasa Diyos talaga natin. Tama po. And next one ay nagmula sa number 2245. Please pray for my best friend, Shirley Lirado, na gumaling na po siya sa kanyang sakit upang makapagsamba na siya. So, this is a very loving friend, na pinipipray niya yung kanyang friend. Yes, praise the Lord for our friends who are praying for us and who are interceding sa panalangin para sa atin. Yes. So, tayo ay manalangin, Miguel, at iniimbitahan namin ang lahat na nanonood dyan sa inyong mga tahanan to please bow your heads as we pray. Father in heaven, Lord, maraming salamat po sa buhay na ibinigay niyo sa amin. Maraming salamat, Father, for good health, for strength, na kami ay nabubuhay pa rin dito sa mundong ito at kami ay nakapagsamba at makapag-worship sa inyo. Father, we are so thankful for the many blessings that you have given us. Big and small, we thank you, dear God, for they come from you. Father, we bring to you our sisters, our brothers who have prayer requests, and we praise you, Lord, for the praise reports that have been given to us. Starting, Lord, nagpapasalamat kami sa improvement ni Baby Elisha. From the Tomado family, Lord, alam po namin kung gaano ka-challenging ang magkaroon ng baby na may sakit. So, we pray, dear God, na i-bless niyo po ang family na ito financially, and may you give them strength, dear Father, as they take on this challenge. We pray, Lord, na ikaw po ang kanilang maging pillar, maging strength, dear Father, in times na kailangan talaga nila. We also pray, dear God, at maraming salamat po sa proteksyon na ibinigay nyo sa baby ng aming sister na si Romela Paimalan. Maraming salamat po at okay ang kanyang results, and I pray, Lord, na mas mapagaling pa ang baby na to because of your great love and because of your grace. Father, we also pray and we thank you, Lord, sa success sa business ni Ma'am Nene Alvarez. Lord, alam po namin na ikaw po ang nagbibigay ng success sa mga businesses namin, sa lahat ng endeavors namin sa buhay. Alam po namin na galing po sa inyo ang lahat ng blessings na natatanggap namin. So maraming salamat, Lord. Napakabuti niyo po at napaka-powerful niyo. We also pray, Lord, sa aming prayer request na galing kay Sir Neil Gahe. Ipatuloy niyo pong i-bless ang kanyang family, ang kanyang trabaho, na i-provide niyo po ang mga needs nila. Alam po namin na ikaw po ang magbibigay ng mga pangangailangan nila. Kasi your grace and your mercy abounds, Lord. Your resources in heaven abound. So we pray, dear Father, that you will provide for this family. O Ama naming Diyos na mapagpala at mapagmahal, muli
ako po'y dumudulog sa inyong harapan. Kami po'y lumalapit sa inyo sapagkat kami po'y nangangailangan ng inyong tulong, Panginoon Diyos, sa mga pagkakataong ito. Nais po namin ilapit sa inyo ang aming mga kapatid na humihingi ng iyong tulong, Panginoon Diyos. Nais po namin ilapit sa inyo ang aming kapatid na mayroong dinaramdam. Meron po siyang cyst ngayon, Panginoon Diyos. We know that you are God who is greater than all of these trials na dumating sa aming mga buhay. Kung kaya't nais po namin na humingi ng tulong sa inyo, Panginoon Diyos, na nawa ang kagalingan ay sumakanya, Panginoon Diyos. Gayun din po sa aming kapatid na si Jong, na humingi ng tulong sa kanyang ama na may dinaramdam, Panginoon Diyos, is undergoing dialysis. Panginoon Diyos, alam po namin na hindi po kayo nagpapabaya sa amin. Kung kaya nais po naming humingi ng tulong na magkaroon ng kagalingan ang aming kapatid na ito. Gayun din po sa kanyang pamangkin na isa pong sanggol na nagkakaroon din po ng karamdaman sa pagkakataong ito. O Ama namin Diyos, nawa maramdaman po nila ang iyong pagmamahal sa pamagitan ng kagalingan na inyong ibibigay sa kanya, Panginoon Diyos. Gayun din po sa aming kapatid na mayroon din pong karamdaman, may ubo po ang ina na ina ng tahanan si Sister Pina. Nawa patuloy pong pagalingin, Panginoon Diyos, na maaaring yung gamot ay hindi sapat sa kanyang karamdaman, ngunit alam po namin na ang iyong kapangyarihan ay kayang siya ay pagalingin, Panginoon Diyos. Kami po ay nagtitiwala sa inyo. Gayun din po, inilalapit po namin ang aming kapatid na naghahanap po ng kanilang matitirhan, na kanilang i-rent. Panginoon Diyos, kung iyo pong kalooban na ibigay sa kanila ito, nawa ito po ay maganap. At kung hindi naman, Panginoon Diyos, alam po namin na kayo po ay magpo-provide. Kayo po ay magbibigay ng nararapat para po sa kanila. At gayon din po, nilalapit ko po ang aming kapatid na nagre-request para sa kanyang kaibigan. Tunay nga pong blessing sa amin yung mga tunay na kaibigan na nagmamahal sa amin. Kung kaya, Panginoon Diyos, nawa pagalingin niyo po ang aming kapatid na si Shirley Lirado na may karamdaman, Panginoon Diyos. Nawa, iyo po siyang pagalingin nang sa gayon na siya po ay patuloy na magbigay ng at mapagsamba sa inyo at magbigay ng papuri, Panginoon Diyos, at pasasalamat sa iyong kabutihan sa kanila. Panginoon Diyos, ito po ang aming mga kahilingan na nais ilapit sa iyo sa umagang ito. Maraming salamat po, Panginoon Diyos, at kami po ay naniniwala na kayo po ay diringgin niyo po ang aming mga dalangin sapagkat ito po ay inyong ipinangako na kami lalapit sa inyo at inyong diringgin ang aming mga hiling alang-alang sa matamis at banal na pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesucristo. Amen. Amen. Grabe, no? Ang talagang magandang privilege ito na talagang makakapag-usap tayo sa Panginoon, right? Yes. Yeah, so we pray and we intercede for everyone kasi sabi nga ng Panginoon na our prayers, our sorrows, talagang ibibigay lang natin sa Kanya and nothing is too heavy for Him to carry. Mga kaibigan, patuloy tayong tumutok sa ating programa. Ngunit bago tayo magpatuloy sa ating discussion, atin munang panoorin ang mga kaganapan sa Mountain View College na ihahatid sa atin ng ating mga kasama roon. In light of our journey to the cross, what could it mean to us that Jesus loves us? Today here at MVC, Valencia, Bukidnon, let us ask some of our attendees of the Sabbath School and Personal Ministries Division-Wide Congress Day 4. Let's go! In my own opinion, being loved by Jesus, it means that you don't have to worry if you have problems because you have someone to rely on bigger than your problem. Iya kong gibantayan kauban sa ko family o gibantayan pud kun pud niya pag-travel pa ko diri. All of our wish are granted. And for me, he helped us
especially in our family. Alang ka na itong mga katauhan na gikuanan tagi makamatay siya tungkol sa atong pagluwas na ito. Ang totoong pagmamahal po sa akin ng Diyos, para sa akin ay ito yung makita natin yung ganda ng ginawa niya. Just like here in MVC, makikita natin yung goodness niya sa atin through nature. Now, what does Jesus mean when He says He loves us? John 3:16. For God so loved the world That He gave His only begotten Son, That Whosoever believeth in Him will not perish but have an everlasting life. But wait, there's more. What's more? Then let's listen to our prayer partners in Manila what it really means, according to the Bible, to be loved by God. Patuloy po tayong tumututok sa Let's Pray Pilipinas. Mga kaibigan, tayo po ay tutungo na sa ating discussion. Kanina, binanggit ni Ate Queenie na ang paksa sa umagang ito ay tungkol sa kahalagahan ng pagkamatay ni Kristo sa krus. Kung kaya, Ate Queenie, ano nga ba yung kahalagahan ng pagkamatay ni Kristo sa krus? Napaka-mahalaga talaga ang pagkamatay ni Jesus Christ sa krus. Christ's death on the cross is of ultimate significance sa ating Christian faith kasi dahil sa kasalanan, tayo ay nagkaroon ng utang. At ang utang na to ay kailangan bayaran. Pero dahil tayo ay imperfect people, imperfect beings, hindi tayo makakabayad ng utang na to. It's only through Jesus Christ, who is a perfect being, ang makakabayad nitong utang na to. So itong death on the cross ni Jesus ay this is also a reconciliation ng ating connection with God the Father. Kasi naputol yun nung tayo ay nagkasala sa Kanya. So ito talaga ay napaka-significant at napaka-importante sa ating Christian faith. Tama po, Ate Queenie. Kung kaya, basahin nga po natin, di ba? May nasusulat sa Biblia tungkol sa bagay na ito. Na alam niyo po ba, sa Colossians chapter 1, verse 20, ito po ang sinasabi. And having made peace through blood of His cross, by Him to reconcile all things unto Himself. By Him I say, whether they be things on earth or things on heaven. So, malinaw po na ang pagkamatay ni Kristo ay naging daan upang magkaroon ng reconciliation doon sa naputol na ugnayan sa pagitan ng tao at ng Diyos. At saka ibinigay niya talaga ang kanyang buhay as a ransom para sa lahat ng mga makakasalanan ng mga tao. So, Miguel, dapat ba talagang mamatay siya sa krus? Hindi ba pwedeng bigyan niya, magbayad lang siya ng milyon-milyon kasi He is a rich God, right? He owns the heaven and earth. Pwede bang bayaran niya na lang? Pero bakit kailangan niya pa talagang mamatay? So, ayun nga po, no? Yung kasalanan kasi, hindi po yun parang germs lang yun na incinerate mo lang or susunugin mo and wala na. Ngunit, ano po bang sinasabi ng Biblia? Basahin po natin sa Romans chapter 6, verse 23. Ito po ang sinasabi. Romans chapter 6, verse 23. Ang sabi, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. So, ang linaw po na yung ang kasalanan, dahil ang Diyos nga ay Diyos ng order, we know that from the very beginning na ang kasalanan is ang kabayaran ay kamatayan. Kung kaya dapat tayong mga tao dapat makaka-receive ng kamatayan. Ngunit through Jesus Christ, siya po yung tumanggap ng kamatayan na yun. Yes, dahil sa malaking pagmamahal niya sa atin, namatay siya sa krus. Na ang pagkamatay pala sa krus noon talaga is the most humiliating type of death. At alam mo, sabi nga dyan, di ba, for the wages of sin is death. So, I just realized na yung sin talaga dapat hindi lang natin i-take lightly, no? Na yung sin pala kapag nagkakasala tayo, ang kabayaran nito ay kamatayan. Tama. So, pero bago natin alam po ba natin na nasulat na yung kamatayan na ito ni Kristo sa Old Testament, hundreds of years bago pa po siya ipako sa krus at bago po siya dumating sa mundong ito. Ating basahin sa Isaiah. So makikita ito sa Old Testament pa lang, may sulat na sa Isaiah 53 verse 12. Siya po yung tinutukoy dito. Ito po ang sinasabi.
Therefore will I divide him a portion with the great, and he shall divide the spoil with the strong, because he hath poured out his soul unto death, and he was numbered with the transgressors, which is us. And he bare the sin of many, and made intercession for the transgressors. So, dito pala makita natin na hundreds of years bago pa dumating si Kristo sa mundong ito, ipinangako na ng Diyos ang Messiah na magiging kaisa natin at siya ang tatanggap ng ating mga pagkakasala. Yes, praise the Lord talaga. Kasi kung tayo lang, parang wala tayong pag-asa. Wala ng hope. We are hopeless as people and as beings of this earth. But the Lord is good for sending His Son, Jesus, to die for our sins. Amen. So, yun nga po. Pero may katanungan ako, Ate Queenie. So, knowing that Jesus died for all of us, namatay siya para sa ating lahat, is it safe to say that He also died for the unrighteous, or sa mga just lang ba siya namatay? That's a very good question, Miguel. Kasi minsan, iniisip natin na, ay, nahihiya ako pumunta sa kay God kasi I'm unworthy or makasalanan ako. Pero dito sa Hebrews 2:9, sinasabi dito na, that He, by the grace of God, might taste death for everyone. Para pala sa lahat ng makasalanan talaga. For everyone, hindi lang yung sa mga mabubuting tao or sa mga tao na nagsiservisyo sa Kanya, pero sa lahat ng tao talaga siya nagpakamatay. Isinakripisyo niya ang kanyang buhay para sa mga taong ito. Yes, tama. Sa karagdagan, basahin po natin sa 1 Peter chapter 3 verse 18. Ito po ang sinasabi, "For Christ also hath suffered for sins, the just for the unjust, that He might bring us to God, being put to death in the flesh but quickened by the Spirit." So, malinaw po na siya na isang upright. He is righteous. He never sinned at He is a perfect being. And He died for the unjust. So, makikita natin na ganun ang pagmamahal ng Diyos na wala siyang pinipili. Hindi siya ang Diyos na hindi namimili o hindi nanguuri. So, lahat minahal niya talaga. Yes, tama, Miguel. At ang ating promise of the day is found in John 3:16. "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him should not perish, but have everlasting life." So, ngayon, kasi mahal talaga tayo ng Diyos, dalhin natin ang mga prayer request ng ating mga kapatid sa Let's Pray Pilipinas. So, basahin natin, Miguel, ang ating mga prayer request. Okay, so ang ating sa pagpapatuloy ng ating prayer request, ang una ay nagmula kay number 0854. This is a prayer from for Jessie Bea, who is suffering from prostate cancer stage 4. Thank you and good morning. So stage 4, no, napaka po nito, very crucial, and we know that talagang kailangan natin prayer for this. And next is number 9243. So, fast recovery of Mr. Joshua Sepp Daguplo. Maraming salamat po. And then next one, we have from Ms. Sheila Javier of North Cotabato. Please pray for na maging mabuti po ang aking pagbubuntis. Kasi after 5 years, binigyan po kami ng Panginoon ng aming desire. 10 weeks na po akong pregnant. Thank you. And sunod naman po ay nagmula kay Mr. Lance Cedric, BS Accountancy student, and for their professor, Ma'am Evelyn Lintao. Kindly pray for us that even though we may have worries or difficulties while reviewing, we may not forget seeking Him first and to rely on ourselves, not to rely on ourselves. Also po for wisdom and self-discipline. Yes, patuloy nating basahin dito from Ma'am Jill from Magpet, North Cotabato. Ang prayer concern niya ang family salvation and spontaneous service in the Lord. At also we have a prayer from Minda Ravelo ng Tandag. Ito ang kanyang prayer request na sana pumasa siya sa exam. Ito naman from Cecil Batingal. Ang kanyang prayer request ay kasi may myoma siya, so sana hindi maging hindrance ito sa kanyang pregnancy. We also have a prayer request from Marga Villanueva na ang kanyang prayer request para sa kanyang friend na si Irish Fernandez na brain dead ngayon. So, pag-pray natin siya sa ating prayer time ngayong umaga. Okay.
Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan at mapagmahal, Panginoon Diyos. Muli, kami po ay lumalapit sa inyong harapan. Alam po namin na hindi po kami karapat-dapat, ngunit kami po ay naniniwala at nananalig sa inyong mga promise sa amin na kapag kami humingi ng tulong sa inyo, kami po ay yung diringgin ayon sa iyong kalooban. O Panginoon Diyos, inilalapit ko po ang aming kapatid na si Brother Jesse na nasa stage 4 cancer. Again, O Lord, alam po namin na kayo po lamang ang makakatulong sa kanya sa pagkakataong ito, sapagkat ito ay between life and death, O Lord. You are the God who has the keys to life and death, O Lord. Kailangan nakalam. Gayon din po sa aming kapatid na nagdadalang tao. Panginoon Diyos, maraming salamat po sa biyaya na ito na ibinigay sa kanila. Nawa, patuloy po silang mabigay pa po sa inyo at ingatan po ang dala-dala po ni Miss Sheila Javier. Gayon din po sa aming kapatid na si Joshua, Panginoon Diyos, na mayroon din po karamdaman. Panginoon Diyos, please, we pray for his fast recovery. And also, sa aming kapatid na accountancy na nasa AUP, ganyan din po sa kanilang professor. Lord, we pray for the wisdom for them, O Lord. Bigay niyo po sa kanilang mga kailangan, peace of mind, wisdom, at lahat ng kanilang mga bagay upang kailanganin upang maging matagumpay. At Panginoon Diyos, ipaalala sa kanila na kayo po ang kumikilos sa kanila. Kayo po ang Diyos na may lalang at siyang nagbibigay ng lakas sa kanila, Panginoon Diyos. At huwag nila po kayong kalimutan. Father, we also would like to pray for the prayer request of Ma'am Jill, Ma'am Minda, Ma'am Cecil, and Ma'am Marga. Lord, we know that you are a God who knows everything, who knows every detail of our lives, dear Father. So we pray, dear God, that whatever their situation right now, if they need healing, please heal them, dear Father. We pray, Lord, that for our families as well, that we may continue serving you, dear Father, in this end times, dear God. We thank you, dear Father, that you are a God who answers and listens to our prayers. So we thank you, dear Father, time and again, for you are a great God. Maraming salamat po sa pagdinig ng aming panalangin. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Maraming salamat po sa mga nagpadala ng inyong mga prayer request at praise reports. Patuloy lang po ang aming pagtanggap ng inyong mga prayer request at maaari nyo po itong ipadala sa mga numero na nakikita ninyo sa inyong mga TV screens. Sa format na name/address/prayer request or praise reports. At pwede nyo po itong lagyan ng confidential kung ayaw nyo po banggitin ang inyong mga pangalan. Maraming salamat mga kaibigan sa inyong pagsama sa amin sa umagang ito. Nawa ang ating pagsasama ay nagdulot sa inyo ng saya at inspirasyon sa pananalangin sa Panginoon. Samahan niyo muli kami sa susunod na Biyernes dito sa programa kung saan sa panalangin ay lagi kang may kasama. Ako po si Queenie Matias. At ako naman si Miguel Villanueva mula po dito sa Hope Channel Philippines. Metro Manila Studio, ito ang Let's Pray Pilipinas, where you don't have to pray alone.